Magandang araw sa ating mga listeners. Welcome sa ating Usapang Presyon podcast kung saan pinapadali natin ang usapang kalusugan, praktikal, relatable at swak sa pang-araw-araw sa buhay ng Pilipino. We are now on the 6th episode of our podcast series, kaya please follow, like, and subscribe sa aming Facebook and TikTok. Ako po si Dr. Alejandro Bimbo Diaz at today pag-uusapan natin ang asin, nutrisyon at kalusugan ng puso gamit ang isang very Filipino at very practical guide, Pinggan Pinoy. Kasama natin ngayon ang ating guest mula sa Food and Nutrition Research Institute or DOST-FNRI, ang institusyong nasa likod ng Pinggan Pinoy. Let's welcome Miss Shara Claire Kahanap, isa po siyang Science Research Specialist, one from Food and Nutrition Training Unit, graduated from UPLB. Hi, Miss Shara. Hi Doc, maraming salamat po sa inyo pong imbitasyon. So excited po ako, no? At masaya po na naandito po sa programang ito para maibahagi po sa inyo ang Pinggang Pinoy. Siya tayo that for the first time, yung mga previous episode, puro mga doktor, cardiologist, or nephrologist ang ating guest. First time natin na nakapag-imbita ng coming from the experts sa nutrition sa Pilipinas, Pinggan Pinoy, yan ang pag-uusapan natin today. May konting twist nga lang. Paano natin gagawing blood pressure friendly ang Pinggan Pinoy? Okay, so simulan natin sa basics. Para sa mga listeners na baka narinig lang ang Pinggan Pinoy, pero hindi pa talaga alam. Ano ba ang Pinggan Pinoy at bakit ito mahalaga? Shara? Okay po. So ang Pinggang Pinoy po ay isang visual nutrition tool po, no, na dinevelop po ng DOST-FNRI. So ito po ay isang food plate model for healthy Filipinos at pinapakita po nito, no, yung tamang proportion ng GO, yung ating pong mga carbohydrates, GROW po, no, yung mga proteins, and yung ating pong GLOW food, so yung ating mga prutas at gulay. Parang simple lang tingnan, Shara, pero ang daming health messages sa isang pinggam, no? Opo, no. So para po, no, masiguro na balanse at masustansya po yung atin pong kinakain sa araw-araw. So para sa kaalaman ng ating mga listeners, Shara, maaari po ba niyong ipakilala ang FNRI at ang papel ninyo sa nutrisyon ng mga Pilipino? So, ang Food and Nutrition Research Institute po o ang DOST-FNRI ay isa pong attached agency ng Department of Science and Technology. So, kami po yung primary research arm ng gobyerno pagdating po sa food and nutrition. So, pangunahin po namin ginagawa, kami po ay pinag-aaralan, no, nangunguha po kami ng data patungkol po sa nutritional status ng mga Pilipino. At yung mga datos po na ito, no, ay inaalam namin ano nga po ba yung mga nutrition problems ng mga Pilipino upang makapag-develop po ng mga nutrition tools and standards and mga food technologies. At yung panghuli pong mandato namin ay yung pagpapalaganap na po, no, pinapalaganap na namin itong mga nutrition tools, standards and technologies po sa ating pong mga kababayan. Oh, yeah. So ito na nga, bakit napapanahon ngayon ang pag-usapan ng asin, nutrisyon at kalusugan ng puso? Okay, so aware naman po siguro tayo, no, tumataas po, no, yung percentage, no, ng mga nagkakaroon ng mga hypertension, ng mga non-communicable or lifestyle diseases. Kaya mahalaga po, no, na ma-educate yung publiko patungkol po sa nutrition, partikular na po sa usapin natin ngayon, patungkol po sa asin at kalusugan ng puso. Oo nga. Sa totoo lang, nung aming ginagawa yung aming blood pressure screening every year, nakikita namin ang average na proportion ng may hypertension is about 30% sa mga Pilipino. Yes po. Alam mo, Shara, kapag sinabing asin, madalas sa ulam at sausawan tayo nadadali. Paano tumutulong ang Pinggan Pinoy para makontrol ang asin or salt intake natin, mga Pilipino? Okay po. So kung makikita niyo po ang Pinggang Pinoy, no, wala po doong direkta na nakalagay kung gaano ba dapat kadami yung kailangan po nating asin, no, sa isang araw. Yeah. Ngunit nakalagay po doon, no,
mas hinihikayat po tayong magkonsumo ng mga whole foods or mga natural foods. Ito po yung mga pagkain na hindi po processed, wala pong mga preservatives at wala pong artificial flavors. So ito po yung mga nutrient-dense foods po na magbibigay sa atin ng mga bitamina at mineral. At sila po ay mabababa, natural na mababa sa sodium, no? So kung mapapansin po ninyo, no, doon sa portion ng ating pinggan, kalahati po nun or half of the plate po ay mga prutas at gulay. So, ang mga prutas at gulay po na ito ay nakakatulong po somehow in lowering po yung sodium content po ng ating pong So, diet. alam mo Shara, minsan nalilito ang mga ibang tao na may difference ba yung processed sa ultra-processed food? Kasi marami naman pumunta ka sa grocery na may processing. Pero 'pag sinabing ultra-processed food, yun na yata ang how can one distinguish? Paano mo madi-differentiate kung ito ay ultra-processed na yan, ito processed lang 'to? Mm. Kasi 'di ba para ma-preserve, 'di ba? Okay. Yes po. So, 'pag ultra-processed, yan na po nagdadagdag na talaga tayo ng mga artificial preservatives to Mhm. prolong po and to enhance din po yung flavor. So, kaya importante po that we check po yung labels. Yeah. Opo. So, yun, doon na din po papasok yung portion control para hindi po natin, kumbaga, masobrahan, no, yung daily limit natin for sodium. So na-mention ko po kanina, no, on food labeling, no. So dapat marunong po tayo magbasa ng label. So halimbawa po, no, yung naka-flash sa ating screen. So ang nakalagay po diyan na serving size is 3. So 3 servings per container. At yung sodium content po is 170 milligrams. So kapag kinonsumo po natin yung isang pakete, no, 510 milligrams of sodium na po kaagad yung nakonsumo natin in just one bag of chips Oh, 500 milligrams na na kaagad. kaagad. Wow, So it's just about parang dami nun. 1/4 po ng recommended daily limit Mhm, po of mhm. sodium. So mahalaga po, no, na nagbabasa po tayo ng labels. Yun po. Naku, yung iba nakakadalawa, tatlong chips sa lalo kung nanonood ng mga ano ba 'yan, TV shows o kaya Mhm. nakakarami sila kung minsan ng gano'n, hindi nila napapansin 'no? Yes, Doc. So, over time puwedeng mag-accumulate pala ang intake na hindi man lang nalalaman ng ordinary na tao. So, ano mga food ba ang hindi dapat kainin or may hidden salt? Okay, sige po. So naka-flash po, no, sa ating screen, no, yung mga food items. Sige. So start po natin with the vegetable food group. So ito po yung mga canned, mga nabibili natin na mga canned vegetables, tomato sauce, ayan, meron po 'yan. Mga high in sodium po siya. Yung atin pong mga dried fruits, no, kasi hindi lang 'pag sa pagpe-preserve po, hindi lang po sugar ang ginagamit po natin. So, pati na rin po, no, yung ating mga breads, ayan. So, yung mga processed breads, mga pastries, no. So, kaya it's very important po, mahalaga po na nagche-check po tayo ng labels. Even po, no, yung mga instant na mga sauces po natin, yan. Lalo po ngayon mga instant marinades, no? Ketchup, meron ba yung ketchup? Ketchup, yes, yes. So, hindi pa Meron po pa. ako nagpupunta sa mga condiments. Ketchup, yung atin pong patis, no, na Uh-huh. paboritong sawsawan ng mga Pinoy. Ayan, yung mga ginagamit po nating pork or chicken, beef cubes, no. So sila po din ay high in salt. Even po yung mga salad dressings natin, Dok. So, ah kumbaga hindi siya classified, 'no, doon sa yung regular na asin, hindi natin napapansin, ngunit meron po pala sila or nagtataglay sila ng mga high sodium content, high salt content. So for example, kunyari, I prefer na lang suka at may kalamansi, okey ba 'yun? Yes, Suka at kalamansi, walang yes, asin, okey 'yun, sa sa sausawan, Doc? sawsawan? Puwede, Doc, kasi isi-season naman po natin siya raw, tama po, before Oo. cooking. Hindi, So 'pag mismo kunyari kumain ako ng chicken, ang sawsawan mm, ko suka at saka may kalamansi, no salt, puwede 'yun, oo. puwede rin, Para Doc. alam mo kasi Pilipino mahilig kasi na may sawsawan, Yes, parang opo, hindi 'yun opo. nagpapa-enjoy sa mga kailangan may sawsawan parati. Yes, Doc. So, dun para maraming hidden salt sa sawsawan. Yes.
So ayan, tandaan natin kung ano man ang mga pagkain na sinasabi para mas maging healthy at ma-prevent ang pagtaas ng dugo. So, alam mo Shara, for example, last week pumunta ako ng US sa New Orleans. Kung minsan kasi nagbabaon ako ng cup noodles kasi baka magising ako sa madaling araw, no, jet lag, nagugutom ako sa hotel, wala namang pagkain. So, Mm. usually nagbabaon ako. Ang ginagawa ko, kunyari, yung may baon akong cup noodles, nagpe-prepare ako, pero yung sachet, para lang ma-sure ko na hindi masyadong maalat, mataas ang asin, 1/3 lang ang nilalagay ko. Tapos hot water, Mm. okey na ba yun sa tingin mo? Just to ano, kasi alam mo ano, may pagka-salt sensitive ako pagka yung salty ang food tumataas ang blood pressure ko. Hindi naman ako high blood, pero Mm. nakikita ko tumataas talaga sandali ang blood pressure ng isang tao 'pag kumain ka ng salty food. Pero bababa rin yun dahil hindi naman ako truly hypertensive. Yes. So would that be a good advice, Sarah, na ano, kung may mga lahat naman tayo bumibili naman siguro ng cup noodles, anong advice mo para ma-reduce ang salt intake? Okay, sige. Tama po kayo, Doc, 'no. In reality, hindi naman po natin ma-avoid talaga itong mga, let's say, cup noodles, mga instant noodles. So, tama naman po, Doc, 'no, hangga't maaari kung kaya pong bawasan yung seasoning na i-a-add po natin, pupuwede din naman po yon. Mm. At kung halimbawa po, 'no, sa pamilya naghanda ng ganyan, kung accessible naman, let's say may, gulay na puwede po tayong i-add, 'di ba? So, maganda, okey siya, may potassium po siya, may fiber. And also yung halimbawa egg na i-add po natin para mas maging feeling po 'no, mas Mm. maging healthy somehow yung noodles po na iyon. Mm. At of course, kagaya po ng nabanggit niyo, hindi naman po araw-araw kayong kakain po nito. Yes, so in other words, what you're saying is okey naman kumain ng mga gano'n na paminsan-minsan, huwag naman yung lagi na lang. Opo, at Okey, sobra-sobra po. okey. Pag-usapan naman natin ng direkta ang hypertension. Maraming Pilipino ang may high blood pressure. Minsan, di pa nila alam. Ano ang papel ng pinggang Pinoy sa pang-araw-araw na management or prevention ng hypertension? Sarah? Okay po. So, para ma-clarify lang po ano, Doc, ang Pinggang Pinoy po is, more of a prevention po 'no, ng Prevention. hypertension at iba pa pong mga, chronic diseases. So, kung titingnan po natin 'no, balanse po 'no, yung mga pagkain 'no, yung pagkakahati ng pagkain na nakalagay po doon. So, meron pong portion for gulay, mas marami po ano, so kalahati na nabanggit po natin kanina is, yung potassium po 'no, na makukuha po doon ay nakakatulong pampababa po ng sodium po sa ating pong katawan. So, part din po dun 'no yung, ah, tamang proportion po ng carbohydrates, healthy carbohydrates at yung protein po. So, kapagka sinunod po natin ang pinggang Pinoy 'no, magkakaroon po ng balance 'no, yung moderation po sa mga food groups at variety. So, iba't ibang pagkain din po yung kakainin natin sa araw-araw ay talagang maiiwasan or mape-prevent natin itong mga chronic diseases kagaya po ng hypertension. Oh, so yung pinggang Pinoy pala ay ibig sabihin hindi lang ito pang-prevention kundi pang-control din, pangtulong ng pag-control ng high blood pressure 'pag meron ka na. Ano siya, Doc, it's more of ano po talaga, Prevention, prevention po siya. okey. Kasi 'di ba po pagka Oo, meron na talagang, hmm, hypertension, ang nire-recommend natin is more of low sodium okey, diet low na salt. po. Yes Kasi po. nga alam mo dun sa western na recommendation yung tinatawag na dietary advice to stop hypertension, yung DASH DASH. diet. 'Pag tinitingnan ko yung picture nila, teka muna mukhang yatang medyo may kamahalan yung iba kasi Hmm, yung mga nuts, yung mga gano'n, yes, walnuts na opo. medyo di naman ma-afford ng ordinary Pilipino. Kaya tinatanong ko, yung pinggang Pinoy by itself ba is already masasabi nating, puwede rin to stop hypertension or to prevent To hypertension. prevent. Dahil nga sa mga tunay na pagkain or To real whole foods, walang ultra-processed food, yes, Doc. wala masyadong refined sugar, Yes, gano'n. Doc. Kasi hindi lang naman asin ang nagko-contribute sa Tama pag-develop ng po. hypertension, even too much sugar does. So, sa mga juices kung minsan nauso nun 'no, ng mga ewan ko ngayon sa grocery kung marami pa bumibili ng mga, tinatawag liquid calories, mga juices, yun naman processed din yun, 'di ba? Yes, Doc. Oo. So, hindi mo rin recommend yun, Sarah? Ah,
Yes, nakalagay po siya do'n sa mga food items na kailangan din po nating i-limit, Limit, especially kung okay. may diabetes na rin po Oo. yung ano. So therefore, imbis na yung mga fruit juices, yung fruit na lang talaga. Yes, fresh Oo. fruits May na. fiber pa. Yes, Yan. tama po. Bigyan natin ng konkretong example ang listeners. Paano magmumukhang pinggang Pinoy kung gusto natin bawasan ng asin, Shara? Okay po. So, general tips po muna, ano. So, una, mas piliin po natin yung mga fresh or puwede rin pong frozen na meats halimbawa. Basta po, iwasan natin yung mga canned, mga instant, 'no, yung mga processed food items. So, pangalawa po, sa pagluluto po maaari po tayong gumamit ng mga natural herbs and spices, 'no. So, marami po tayo niyan dito sa Pilipinas. Halimbawa po yung bawang, yung atin pong luya, rosemary at thyme 'no, na puwede nating itanim sa ating pong bakuran, tanglad 'no. So, mga pampalasa po 'yan. At, emphasize ko na lang din po yung importance po ng proper, cooking method. Kasi may mga cooking method po tayo na nag-e-enhance po ng flavor po 'no, ng ating pong Mhm, mga pagkain. mm. Kagaya po ng pag-iihaw, roasting 'no, o kaya sangkutsa or sautéing na tinatawag. So ayun, and last po 'no, iwasan po siguro din natin 'no, yung ating mga sawsawan na nabanggit po kanina, na nagpapataas pa po 'no ng sodium content na atin pong mga kinakain. So, Shara, ito, may example tayo dito, isang Yes, go. kutsaritang asin. Mhm, So, papaano natin ituturo na mhm, sa isang araw, in one day, mhm. dapat how much of salt lang ba dapat ang ano, kung nagluluto o dini-distribute, papaano mo ma-imagine na ito lang dapat, ang laman ba niyan is, tama ba ako, 2 grams of Of sodium po, sodium. opo. So, So, okay. So, dapat ba less than 1 teaspoon araw-araw ang kinakain natin o more than that? well, dapat po gano'n, but normally po dumodoble po Dumodoble. based sa So, studies, opo. 2 grams is 2,000 milligrams. Sabi mo nga kanina yung isang paketeng ano, parang 500 milligrams na kaagad yun ano? Yung Eh, chips, chichirya lang, opo, parang opo. snacks lang yun. Yes, Doc. So, sa mga nagluluto, Mhm. papaano ang advice natin para yun yung isang pinch ng salt, mga Mm. ilang milligram yun, Ah, ilang okey. gramo yun, gano'n? Opo. So, para po hindi tayo ma-over-season 'no, so mahalaga po yung pinching po muna sa Pinching. pagsi-season 'no. Mhm. So, gamit po yung atin pong thumb, yung atin pong, index finger tsaka middle finger. So, ito po yung usual na ginagamit natin for Mhm. pinching. So, kukuha lang po kayo ng yung kaya lang po ninyong dakutin. Hindi marami. Yes, hindi po yung ganyan, Okey, ayan. okey. So yung yung kaya lang po nating kunin, and then, equivalent po ito, so roughly 1/6 or 1/8 teaspoon. So Mhm, ang 1/6 sodium equivalent po niya is 100 to 155 milligrams. milligrams, So okey. ang isa pong kutsaritang asin ay around 16 pinches. Oh, 16 pinches, okey. So yun po. Gano'n pala karami yun, 'no? Yeah. So, hindi ako nagluluto, pero for example yung mga sinigang, Mm. mga gano'n. Gano'n ba 'yan 'pag gano'n 'no, pinches lang ilalagay, hindi mo lalagay Pinch. hindi ka maglalagay ng kutsarita. Opo, Okey, alright, yes okey. Doc, mm. Yung sinasabi nila na maaari kunyari wala kang time, bumili ka ng mga delata, Mm. mga ham, mga spam. Yes, Puwede Doc. ba hugasan 'yun bago mo lutuin? Mababawasan mo yung asin nun o ano lang 'yun, fake news 'yun? Yung 'Pag hinugasan mo yung mga gano'n, opo, nakadilata na. yung mga canned, Canned, meatloaf, mga mga gano'n, Doc. meatloaf, Ang problem lang kasi natin, Doc, do'n is 'di ba soft yung meat niya, so Mhm, baka hmm. po ano po yung quality. So Okey, hindi okey. po Oh, maganda. alright, okey. So yun po. Yeah. So it's kung meron pong less sodium, 'di ba may mga less Oo, sodium okey. counterparts Oo, po ang mga canned meats oo. natin. For So kung example, hindi yung po longganisa, maiwasan. maasin ba 'yun? Longganisa, Meron, yes po, processed din po kasi siya. process, okey. Kaya kung kaya po na let's say gumawa sa bahay or may Mhm. kakilala kayo kasi parang yung mas homemade Homemade. kumbaga, yun po, Doc. So, Sarah, ano ang mga karaniwang Filipino habits na nakakasira ng pinggang Pinoy at nagpapataas ng asin? Ayan, so ayan, paborito nating mga Pinoy ang mga sawsawan 'no, nabanggit na po natin, Doc, kanina, mga patis, ketchup,
toyo, no, hindi natin maiiwasan yun. Pangalawa, yung mga instant, no, lalo kapagka talagang nagmamadali tayo, may kalamidad, ayan, so yun po, no, mga instant na mga pagkain. Pangatlo po, dahil nauuso ngayon yung mga restaurant, yung mga bagong pagkain, no, so madalas kumakain po tayo sa labas, not knowing na may mga pagkain po diyan na matataas po sa sodium. At yun pa, isa pa po 'no, karamihan po ngayon, kaunti na po ang kinakain na gulay, mas madami na po ang karne 'no. Pero dapat sa pinggang Pinoy natin 'no, mas madami ang prutas at gulay kumpara po sa karne. Tama 'no, Shara. Kaya nga yung prutas, yun ang mga rich in potassium. Kasi yung Yes, opo. salt is sodium, potassium, Yes, naglalaban sila opo. sa kidney. So 'pag mataas ang salt, mataas ang hatak ng tubig sa kidney, tumataas ang volume, nagko-contribute sa pagtaas ng blood pressure. Si potassium naman, baliktad naman. Yes, Release naman niya sa kidneys para matapon yung tubig, para mas ma-manage yung high blood pressure. That's why nakikita namin, na-advise namin sa mga pasyente, kasi me as a stroke neurologist, I always advise them that kailangan dagdagan mo yung potassium-rich fruits. Hindi mo naman kailangan bumili ng mga yung tinatawag na potassium salt, kasi sa ngayon wala pa tayong available masyado niyan, mahal pa pag bumili ka ng gano'n. Kunin mo na lang doon sa mga ordinary fruits, saging, even yung mga sabi ko nga, kiat-kiat, mga gano'n, o opo. mansanas. Malaking tulong ito sa pag-manage ng high blood pressure. As again, ang sinasabi ko, mahilig tayo mga Pilipino sa maalat, bawasan natin, pero kontrolin natin by increasing our potassium intake. At saan nakukuha yun? Mostly sa mga prutas. Tama ba, Shara? Yes, Doc. Prutas Okay. at gulay, Doc. Gulay din, okay. Yes po. So, patapos na tayo, Shara. Maraming salamat sa pagdalaw dito sa aming opisina sa Maraming Philippine salamat. Society of Hypertension. So, bago tayo matapos, ano ang isang mensahe ng FNRI para sa mga Pilipinong may high blood pressure or hypertension kung gustong alagaan ang kanilang puso? Okay po. So una po sa lahat, wag po tayong matakot kumain at wag po nating katakutan ang asin, ano, kasi kailangan din po natin ng sodium, Doc, 'di ba, sa ating pong katawan. Yes. Ngunit alam naman natin na lahat po ng sobra ay nakakasama. Kaya mahalagang gabay po ang pinggang Pinoy 'no, lalo na po sa mga ano pa natin 'no, gustong umiwas po 'no sa hypertension, gustong alagaan ang kanilang puso. Dahil pinapakita po nito yung tamang balanse, tamang dami po ng pagkain na dapat natin pong kainin sa araw-araw. At para naman po 'no sa mga tagapakinig po natin na meron na pong hypertension, wag po kayong mag-alala dahil gusto ko lang pong i-feature si DOSC-FNRI, meron pong mga recipes po ano, na ano po 'no, na dinevelop, mga kitchen tested recipes, Doc, na for hypertensive individuals. So naka-flash po sa screen po 'no, yung aming pong menu guide calendar. Actually 2024 pa po ito, Doc, na 2024. na-publish 'no. So 'yun, at maa-access po ito sa amin pong website. So nasa screen niyo rin po ang QR code. At siyempre mahalaga po bukod po sa diet 'no, tamang pagkonsulta, regular na consultation po sa atin pong mga doktor, healthy lifestyle, at of course yung pag-inom po ng inyo pong mga gamot. So maraming salamat, Shara. Maraming salamat sa FNRI. Sa ating mga listeners, tandaan, ang laban kontra hypertension ay nagsisimula sa pinggan. Ako po si Dr. Diaz at ito ang ating podcast. Don't forget to follow, like, and subscribe. Available na din ang aming Usapang Presyon podcast sa Spotify na pwede niyong pakinggan while driving or doing something. Muli hanggang sa susunod na episode.